bang Roma 4, yung Roma 4, particular yung buong talata is, tinutukoy ba dito is yung mga hintil? Yes or no? Boss po, hindi lamang po mga hintil. Kasi kung titingnan po natin yung Roma 4, ay nag-quote yung brother sa Habakkuk chapter 2 verse 14. Kung Habakkuk chapter 2 verse 14, ikinote lang ng Apostle Paul, hindi naman mga hintil ang tinutukoy doon, kundi po yan, tumut description sa mga taong naging lingkod ng Diyos ng una, na sila'y naligtas, nabuhay sa pamagitan ng kanilang pananampalataya lamang. Ito po bang itong mga naligtas na itong sinasabi nyo ay dating gumagawa, particular yung mga hintil, ano? Dahil yung hintil naman talaga yung nabanggit doon sa kapitulo, no? Yung mga hindi anak ni Abraham, tinukoy pa nga mismo, no? Ito po bang mga ito ay mga dating gumagawa ng kasamaan? Yes or no? Yes. Bakit po? Kasi brother, kahit gumawa pa sila ng mabuti o masama, hindi recognize na righteousness po nila yan. Righteousness their own selves. Bakit po? Sa Panginoon kasi, ang gawa na kabutihan o katwiran ng kanilang sarili ay maduming basahan sa Panginoon. Kaya sabihin mo, gumagawa ako ng mabuti, wala kang pinagkaiba sa false prophets eh. Bakit? Hindi nire-recognize yan ang sabi ng Panginoon. Hindi ko kayo kilala. Bakit? Hindi naman kayo anak ng Diyos. Hindi naman kayo saved. Okay. Pastor, next question. Yun po bang mga nasa Roma 4 na dating, na particular yung mga hintil na nababanggit po mismo na verbatim, nung po sila'y sumampalataya, sila po ba'y gumawa na ng mabuti? Nagpatuloy po sa paggawa ng mabuti? Yes or no? Wala pong mabubuting gawa na naligtas sila sa mabuting gawa. Disconnection yung mabuting gawa sa kaligtasan. Bakit malinaw, Roma 4:9 hanggang 12. Kaya nga po si Abraham, inaring ganap siya, hindi sa pagtutuli o hindi sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Inari siyang ganap at naligtas siya, faith alone siya. Diyan naligtas sa faith alone. Po bang Pastor, yun po bang pagsunod sa kautusan yung po bang pagsunod sa kautusan ay mabuting gawa? Yes or no? Masama siya. Bakit ka susunod? Magiging masama siya. Bakit hindi? Objection. Alright. Ang tanong ko is, ang tanong ko Brad is, yes or no? Categorical. Pasagutin muna natin si Pastor ng yes or no bago siya mag-conclusion. Sige po. Okay po ulit ng question mo. Pastor, yun po bang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay mabuting gawa? Yes or no? Ano po? Yes or no? Yun po bang pagsunod sa kautusan ay mabuting gawa? Yes or no? No siya, hindi siya mabuti. Bakit po? Kasi hindi siya part ng kaligtasan. Hindi ka recognize. Bakit ka magsusunod sa kautusan? Hindi ka naman nire-recognize ng Panginoon. Wala kang pinagkaiba nga sa false prophets. Anong sabi po doon? Hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Matthew chapter 7 verse 21, hindi siya kinikilala ng Panginoong Jesucristo. Gumagawa din po sila. Hindi po sila kilala. Bakit po? Kasi nga, hindi sila recognize. Hindi po katwiran ng Diyos yan. Kailangan nila sumampalataya. Okay na po, time na po kayo. Pastor. Okay. Ibig po, ano po ba? Ulitin ko lang po, linawin ko po para sa kapakanan ng mga nakikinig po, ng ating mga viewers, ng 43,000 viewers. Maliwanag, tama po ba yung narinig ko na yung pagsunod sa kautusan ng Diyos ay hindi mabuting gawa para sa inyo? Yes or no? Ulitin ko yun siya kung ibahagi mo sa kaligtasan. Bakit? Magiging masama siya, masama ka. Kaya nga may sumpa ang kautusan. Yung sumpa, malalaman mong ikaw ay masama. Bakit ka susunod doon? Kasi nga masama ka. So ngayon, kung titingnan po natin, yung katwiran ng Panginoon, wala sa kautusan. Nasa pananampalataya, Roma chapter 7, verse 17, Roma chapter 1, verse 17, ang pababa. Wala kang mababasa talagang naligtas sa pagsunod ng kautusan. Okay. Hindi siya justified. Time na kayo, Pastor. Ano po? Kung hindi po pala mabuting gawa yung pagsunod sa kautusan, ano po yung pagsunod sa kautusan? Kung hindi po yun mabuting gawa, ano po iyon? Okay, ano po yun? Yan po ay pagkakilala na ikaw ay masama. Yan ay pagpapakilala, ang pagsunod sa kautusan, yan ay pagkakilala na ikaw ay masama. Kaya bakit tatalino? Sunod ka ng sunod sa kautusan, granted, na-recognize mo na ikaw ay masama. Bakit po? Kasi kami naligtas sa biyaya. Hindi sa sarili, hindi sa inyong mabuting gawa. At yung gawa na tinutukoy dyan, Brother Ergon, included ang kautusan. Next question. Uulitin ko po mga kaibigan sa pakinabangan ng 43,000 viewers natin. Objection mo na, moderator. Okay. Siguro pag-revise na lang yung ni Tatalino, yung question na kasi appealing to the audience sa kapakanan. No. Huwag kang mag-debate sa akin kung concern ka sa kapakanan nila, i-focus mo sa akin. Appealing to the audience. Ang ginagawa mo, hindi ganun. Dalawa to Okay, Brother Tatalino, straight to the point yung question. Huwag kang magdagdag ng premise involving viewers.
Yung po bang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay nakakalugod sa Diyos or nakakapuot sa Diyos? Objection po muna, moderator. Okay, objection. Ano po ba yan, moderator? Included ba yan sa paksa na kaligtasan, yung faith alone, o ano ba yung pagsunod na yan? Saan ba yan? Brother Tatalino, Counter. Okay, okay. Yung pagsunod sa kautusan bilang isang Kristiyano or bilang sa biblical perspective ay sa aming pananaw, sa aking pinalabas kanina, sa aking unang latag, yung pagsunod sa kautusan ay bahagi ng kaligtasan. Ngayon, kung hindi yan tatanggapin ni Pastor, problema niya yon. Ito Basta nga. para sa akin, yung pagsunod sa kautusan, yun ay parte ng kaligtasan. Ang okay. sabi ni Pastor, Okay, wait ang lang, wait pagsunod lang. sa kautusan ay hindi raw mabuting gawa. Tapusin natin. Nagpo-post Wait doon. lang, okay. Pause, moderators time. Brother Dino, patapusin muna natin si Brother Tatalino. Hindi, ganito. Kaya nga ako, moderator, ay clarification, that's not objection. Clarification, moderator. Kaya nga po, kinaklarify ko po sa inyo kung ano pong bearing ng question. Part ba ng kaligtasan? Sasabi sa kanya, assumptions niya, na para daw sa kanya ay kaligtasan. Therefore, wala kang mababasa na pagsunod ay kaligtasan. So therefore, out of topic siya, moderator. Okay. So bakit dalawa yung objection niya, Brad? Yung isang clarification. Clarification yun. Ako, sige, magka-clarification lang ako ulit. Ako Okay, rin naman, sige. Akala ko kasi tigisa lang. Doon kasi sumusunod yung tema. Gaya ng akin, ako kasi ang affirmative, Mr. Moderator. Ngayon, batay doon sa aking latag, pinapatunayan ko na kailangan ng mabuting gawa. At yung kautusan, batay sa interpretasyon ko sa Biblia at batay sa biblical perspective ng karamihan ng Kristiyano, ay yung pagsunod sa kautusan ay kabutihan, ay kalugod-lugod sa Diyos na tinututulan ng ating kaibigan, na hindi raw yung kabutihang gawa. Kaya doon ko siya tinatarget kasi yun ang kanyang Mr. Moderator, yun ay nasa topic. Dahil kautusan yun naniniwala ako na ang kautusan ay kabahagi ng kaligtasan. Okay. Here's my verdict, no? Given, meron tayong kanya-kanyang interpretation and comprehension. Ituloy mo, Tatalino, yung tanong mo based on your comprehension. Ibigay mo, Brother Dino, yung magiging sagot Okay. mo based on your comprehension. Brother Accepted. Tatalino, pakitanong ng straightforward. Okay? Proceed. Gaya ng sabi ng ating kaibigan, dalawang beses nating inulit yung tanong at iisang kanyang sagot. Ako yung nagulat dahil baka siya'y namamali lamang or natataranta. Direct bro. Objection mo na. Direct Straight question lang. Huwag ka muna magmarites. Premise yung premise. Hindi premise yan, marites. Batay sa sagot ni Pastor kanina ng pagsunod daw sa kautusan ay hindi raw kalugod-lugod sa Diyos or ito raw ay hindi mabuting gawa. Pastor, kung ang pagsunod sa kautusan ay hindi mabuting gawa at hindi kalugod-lugod sa Diyos, ano ito para sa inyo? Eto. Masama o mabuti? Ang pagsunod ba sa kautusan ay masama o mabuti? Masama Yes or no? kasi, masama nga under the curse. Magbasa ka muna. Ito sabi kasi ng Biblia ang sagutin natin, Tatalino. Kaya sabi ko ang kautusan, na sinasabi may kaligtasan, establish mo muna yan. Hindi pa established, nag-conclude ka na, marites tawag doon. Roma 3:28, therefore, we conclude, ano ba conclusion? That a man is justified by faith, ano na po? Without the deeds of the law. Ay, malinaw naman. So, without the deeds of the law. Next question. Next question. Sige, lipat na tayo. Dito sa Pilipos 2, particular dito sa Pilipos 2, yun bang mga tinutukoy dito is mga hintil or hindi? Hindi lang. Hindi lang. Bakit po? Kasi tumutukoy po sa lahat yan. Kihintil ka o hindi ka hintil. Kung ikaw ay sumampalataya, sa Panginoon, naligtas ka, hindi sa sarili, hindi sa mabuting gawa. Bakit? Kasi si Pablo, di naman hintil yan si Pablo. Di ba? Next question. Okay, kasi kung babasahin mo yung Pilipos 2, malinaw doon, verbatim na nakalagay yung mga hintil, yung mga dating hindi sumusunod sa kautusan. Ito bang mga dating hindi dating sumusunod sa kautusan ay nakilakip kay Kristo o hindi? Hindi siya nakilakip ng sarili ng pagsunod ng kautusan. Kundi sila po ay naging bahagi ng katawan ni Kristo nung sila'y sumampalataya. Naging part po sila. In 1 Corinthians chapter 12, verse 13 to 18, malinaw na Diyos ang nagdagdag sa kanila sa katawan. So, naging bahagi po sila sapagkat sila'y sumampalataya lamang kay Kristo, hindi sa pagsunod ng kautusan. Okay, no? Okay. Okay, malinaw na malinaw, yung unang latag ni Pastor, makikita natin, 5 minutes siyang nagmarites, wala siyang binitawang talata. Nag-appeal to authority lang. Objection, moderator. Okay, objection. Wait lang. Pause time, moderator. Personal attack naman yan. That's not part of explanation. Iwasan natin yung mga may mga meaning na salita. Okay, iwasan natin muna yung salitang marites.
Okay, Pastor diretso ang lang tayo nagsasalita sa ng discussion. Marites. Counter objection. Si Pastor ang nagsasalita ng Marites kanina pa, hindi lang ako nag-o-object. Okay, Nagsasalita siya ng Marites daw. Okay, Nag-a-appealing to authority. Gumagamit siya ng policy pero pinapabayaan ko lang siya dahil ginagalang ko yung rules na kapag ka sa pahayag bawal mag-object bagamat siya gumagamit ng mga policy. okay, let's move forward. Gumamit tayo. Kaya sana igalang din tayo ng ating katunggali, igalang din natin yung rules. Okay, we can proceed. Gumamit lang tayo ng mga standard words. Okay, huwag tayo. Okay, sige Jay, salamat. Salamat, moderator. Igagalang natin yung ang ruling ng moderator. Maliwa. Yung unang platag ni Pastor, kung mapapansin nyo, ala naman siyang talagang binitawang talata. Yun lang sa Roma 4. Nagkapili-pilipit pa siya. Masama daw ang pagsunod sa kautusan. Ayaw niya kasing ituloy yung pagbasa hanggang 14 na yung mga dating makasalanan, partikular mga hintil, ay gumawa ng mabuti. Ayaw niyang ituloy. Kaya nagkapili-pilipit ang ating undefeated na pastor na parang defeated na ngayon. At dito sa Pilipos, kumbaga tapos naman na tayo sa Roma, magtungo tayo dito sa Pilipos na kanilang pinakabala. Ito ang kanilang pinakabala. Itong Pilipos na ito. Sa Efeso 2:9, sa Efeso 2:9. Hindi daw bunga ng mga gawa ang pagsampalataya rito. Tama naman 'yun. May nakasulat dito na basahin na natin. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Hesukristo, nilikha niya tayo para sa mabuting gawa at hinanda niya 'yon nung una pa na gawin natin dahil sa pagkakaisa sa ating Panginoong Hesukristo. Ano ibig sabihin nito? Ang una, ang kausap dito, ang sinasabihan dito mga kapatid, para sa kaalaman natin, kung babasahin natin yung 2 para makuha natin yung buong konteksto, is yung mga hintil na dating hindi kalakip sa kautusan. Hindi sila kalakip sa kautusan. Ngayon, since sila'y nakiisa, dahil ito yung mga taga-Epeso ito yung mga hintil, mga taga-Epeso sinusulatan dito, sila'y dating hindi kalakip sa kautusan. Ngayon, dahil sa pakikiisa or pakikilakip sa ibang salin, sa Panginoong Hesukristo, ano ang nangyari sa kanila? Sa 10, maliwanag. At sa pakikiisa natin kay Hesukristo, tayo'y nilikha para sa mabubuting gawa. Gumawa na sila ng mabuti at sila'y sumunod na sa kautusan. At ano yung mga kautusan na yon? Yung kautusan ng ating Diyos na sinasabi ni Pastor kanina na hindi raw mabuting gawa ang pagsunod sa kautusan. Bago yun, ngayon ko lang narinig yun hindi pala mabuting gawa ang pagsunod sa kautusan. Nagkapilipilipit ang ating pastor, ang ating undefeated pastor. Ngayon, bakit gumagawa si pastor na para bagang ayaw niyang ituloy at nagkapilipilipit siya dahil na yung kanyang stand na hindi ikaliligtas ang mabuting gawa, hindi mabuti ang pagsunod sa kautusan. Kasi nga, ayan ay kanilang trick. Trick yan. Trick. Dito na natin babasagin yung kanilang trick. Yung faith alone ay isang trick or isang panlilin lang. Ito ay isang taktika ng panloloko. Akala nyo, yung faith alone is para ekang pinadali natin ng kaligtasan, para ekang pinadali nyo kaligtasan. Hindi. Gumawa sila ng trick na kesyo, pag ikaw ay sumampalataya, hindi ka nagagawa, hindi ka nagagawa, hindi mo na kailangan ng gawa. Bakit nila sinasabi yan? Kasi para ikaw ay maging sunod-sunuran sa kanila. It's about control and manipulation. Kasi kapag ikaw gumawa ng masama, mapapansin nyo, itong samahan na Baptist ni undefeated ay hindi nila inirekomenda hindi nila inirekomenda ang mabuting gawa. Pero inirekomenda nila ang ikapo. Bagamat ibang topic yan. Dahil ayaw nila kayong ang paggawa, sabi dito, yung mabubuting gawa raw, yung pagtulong sa mga dukha, yung dalawin ang mga bawat ulila. Magagastos kasi ng pera yan. Gagastos yan. Lalakip ng pera yan. Mababawasan yung kanilang mga koleksyon. Mababawasan yung kanilang racket, yung kanilang mga panloloko, Tapos, ayan na yung panloloko kasi once na ikaw ay naniwala na wala kang ibang kaligtasan, hindi ka maliligtas sa mabuting gawa, gaya ng sabi pinatindigan ni Pastor, hindi raw mabuti ang pagsunod sa utos, hindi mo na raw kailangang sumunod sa utos, ang utos daw ay nagagalit daw ang Panginoon pag sumusunod sa utos, sabi niya, kasi nga, ang gusto ni Pastor, yung utos nila ang sundin, yung mga imbe-imbento nilang utos, wag na daw kayong sumunod sa utos ng Diyos. Masama daw yung pagsunod sa utos ng Diyos, kasi nga, ang gusto nila, sila ang sundin. Ano ang gusto nilang sundin? Para sila'y kumontrol, para sila'y mangmanipula, para sila'y mangurakot,
para yung kanilang mga mga miyembro ay kanilang alipinin, pagtatrabahuhin, pag-o-overtimein, para lumaki ang ikapo, lumaki ang... Ayan ay isang trick. Kasi once na pinaniwalaan mo na, mga kaibigan, na ang tanging kaligtasan mo ay yung pananampalataya, huli ka na sa bitag. Kasi wala ka ng ang iisipin ay pag umalis ka sa pananampalataya, hindi ka nakinig sa amin, ikaw ay wala ng kaligtasan kahit anong kabutihan ang gagawin mo. Kaya ngayon, ikaw nakahook ka dun sa kanila, nakahook ka. Ayan na isang trick, nakahook ka na parang huwag ka nang aalis sa kanila kasi wala ka ng kaligtasan. Parang nakahook ka na sa kanila and then lahat ng sasabihin nila, gagamitan nila yung talata na ang tatalian ka namin, sila magpapakilalang sugo, mga representante ng Panginoong Hesukristo na inyong na tanging daan daw sa pananampalataya. Ayan ay gagamitin nila. Gagamitin yung salitang ang tatalian ka namin sa langit, sa lupa ay tatalian sa langit. Ang tatalian ka ang kakalagan ka sa lupa ay kakalagan sa langit. Lahat ng sasabihin nila, ipapalagay nilang galing sa Diyos na sinasampalatayanan mo, galing kay Hesukristo, na nagligtas sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ngayon, hindi mo na kailangan ng mabuting gawa. Ngunit, yun daw, pero yung ikapo na pinapatupad nila ay mabuting gawa. Kumbaga nakahuka na sa kanila, mamanipulahin ka na nila, o kontrolin ka na nila, pagsasamantalahan ka na nila, pasusunurin ka na nila sa lahat ng kanilang kagustuhan. Kasi yan ang kanilang purpose. Ayan ay huwad na pananampalataya o huwad na aral ang Paytalo dahil ayan ay isang trick, isang pangmamanipula. Dahil kapag ka naniwala ka na dyan at ikaw ay nahook na dyan, wala ka nang, ang iisipin mo na, o kontrolin na nila isip mo, iisipin mo na, ay wala na akong pag-asa pag ako umalis dito sa pananampalataya na to, kinalaban ko si pastor. Kasi kahit anong gawin ko mabuti, hindi na ako maliligtas. Kaya ngayon, nakahuka na doon. Kung anong sabihin nila sa'yo, mag-ikapu ka, mag-offering ka, wala na. Susunod ka na lang ng susunod sa kanilang parang aso. Parang gagawin ka nilang kalabaw na may pangilong. Pagtatrabahuhin ka ng pagtatrabahuhin. At kapag umani sila, kakainin nila lahat ng ani mo. Gagawin ka nilang kabayong may tapaoho. Kung ano lang ang gusto nilang ipakita sa'yo, kagaya ng ginagawa niya kanina. Ayaw niyang ipakita yung dun sa 14, ayaw niyang ituloy, nagkapuli-pilipit siya. Kasi nga, kung ano lang ang gusto niyang sabihin, kung ano lang ang gusto niyang palabasin, yun lang ang sasabihin niya sa kanyang miyembro. Galalagyan niya ng tapaoho, kabayong may tapaoho. Yung tapaoho, yun yung takip sa mata ng kabayo. Kung ano lang ang gustong ipakita nung kanyang master o nung hinete, yun lang ang kanyang makikita. Ganyan ang ginagawa nilang trick. Hindi yan homo pinadali, hindi yan, baligtad yan. Ayan ay trick. Ayan ay pananamantala. Ayan ay paggamit ng salita ng Diyos sa sariling kapakinabangan. Dahil sila ay gagamit. Sila, sabi ni Apostol Pablo, ni Pedro, sila ay gagamit ng mga masasarap na salita. Sila ay gagamit ng mga huwad na papuri. Ano pat ililigaw, pati ang mga hirang. Gagamit sila ng mga panluloko na, ay madali lang ang kaligtasan. Faith alone lang ang kailangan mo. Ligtas ka na. Hindi mo na kailangan ng gawa. Okay, mag-ikapu ka na. Kukolekta na silang ikapu. Pero mo katalampasanan ng mga ito, no? Hindi nila inirekomenda yung faith, yung paggawa ng mabuti. Yung daw pagsunod sa kautusan ay isang masamang gawain. Hindi raw kalubod-lubod sa Diyos. Pero inirekomenda nila na kayo'y mag-ikapo at mag-offering. Ganong katalampasanan at kalukuhan yan. Ginagamit nila ang Biblia as a weapon para sa kanilang sariling kapakinabangan dahil ang Diyos ng mga pastor na ito, mga kababayan, ay ang kanilang tiyan at hindi ang Panginoong Hesukristo. Magsigising kayo mga Baptist, niloloko kayo ng mga pastor nyo. Magsigising kayo mga kapatid, mga kababayan. Okay. Maganda yung latag ni Pastor, maganda. Kaya tayo ay magtanong ng maganda rin. Okay. Okay na yung timer? Okay na yung timer? Okay. Ang una kong tanong kay Pastor, meron bang mga taong naligtas dahil sa gawa at hindi sa pananampalataya? Wala kang mababasang ganun. Tulad ng sinasabi ko, yung verbatim letra por letra, naligtas sa kanilang mga gawa. Wala kang mababasang ganun. Bakit ang mababasa natin? Si Efeso 2:8, pakinggan po ninyo. Sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Ano sabi? Hindi sa inyong sarili, hindi sa inyong mabuting gawa. So kung hindi sa inyong sarili, ipipilit mong mabuting gawa, hindi, meron bang mabuting gawa na hindi involve ang sarili mo? Wala. Next question. Okay. Ayon dito sa Roma 2:15, ipinakikita ng kanilang mga gawa, ang kanilang puso, ang pagtalima sa kautusan sa kanilang mga budhi. Ang tanong, ito ba mabuting gawa
o hindi? None of the above, wala pong sinabi dyan eh. Next question. Okay. None of the above. Wala dyan eh. Next oo. question. Hindi sumagot ang ating kaibigan. Ano? Ay, no. Objection, moderator. Sumagot pa ko. Kaya none of the above, di ba nasa rules yan? Wala dyan sa talata. Bakit mo makonclude yan? Ngayon. Okay. Ito bang Roma 2:15? Ulitin ko, ipinakikita ng kanilang mga gawa sa kanilang mga puso ang pagtalima sa kautusan sa kanilang mga budhi. Ito ba gumawa ng mabuti o hindi? Wala po, hindi. Wala kang mababasa doon gumawa ng mabuti. Ito bang mga objection? Pause time. Meron 30 seconds, Brother Sabine. Relax lang. Sagot, merong explanation. Pakinggan Hindi ninyo. siya hindi siya nag-categorical. Sumagot siya ako. Hindi siya nag-categorical. Sumagot None of the ako. above ang Kahit sagot hindi niya, brother. categorical question, meron siyang 30 seconds lang. Hindi siya nag-categorical. Sumagot None po of ako the ng above ang sagot niya. None of the Hindi po. above. Hindi, sumagot ako ng categorical po. Hindi ka nakinig. Okay, sige, ulitin ko na lang para sa kapakinabangan ng ating mga Patay tayo dyan. Roma 2:15, ipinakikita ng kanilang mga gawa sa kanilang mga puso ang pagtalima ng kautusan sa kanilang mga budhi. Ang tanong, ito bang mga ito gumagawa ng mabuti or hindi? Hindi. Wala kang mababasa yung gumagawa ng mabuti. Pakinggan mo akong babasa. Which show the work of the law. Hindi po sinabi. Which show the work of themselves. Wala pong ganun eh. Work of the law. Written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts that mean, while accusing or else excusing one another. Mali yung interpretation mo. Next question. Kung ang ibig sabihin pala ni Pastor ay itong mga nasa 2:15 na nagpapakita at nagpapakita ng kanilang pagtalima sa kautusan, sa kanilang mga budhi ay hindi gumagawa ng mabuti, ayon sa kanyang sagot, Pastor, ito bang mga ito ay mapupunta sa langit or mapupunta sa impyerno? Wala po. None of the above. Wala namang sinabi punta siya ng langit. Wala sinabi punta ng impyerno. Sunod na tanong. Ganito. Ito bang mga ito ipinapakita sa kanilang mga gawa, sa kanilang mga puso, ang pagtalima sa kautusan, sa kanilang mga budhi? Ito bang mga ito ay masasamang tao? Yes, kaya nga sabi dito na sa sumpa daw sila under the curse nga eh. No? Nababasa po natin kanina sa Roma po, sa Galatia kanina bro. Kung napapansin mo, kaya nga sabi mo ikaw ay under the law, so under the curse ka. Kaya po sabi dito, which show the work of the law. Hindi po work of themselves, kundi work of the law. So gawa siya ng kautusan, hindi po kanilang gawa. Next question. Meron bang mababasa, Pastor, na maliligtas na hindi sumasampalataya? Wala pong ganun kasi po ang righteousness ng Panginoon, Roma 1:17, nandun po, even Habakkuk chapter 2 verse 4, Old Testament to New Testament, wala kang mababasa nga, gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka, verbatim, mababasa sa Greek, wala kang mababasa ganun. Kaya challenge ko sa iyo, kung may mabasa ka ganun, putulin mo na 10 kong daliri. Okay. Tama naman si Pastor, Tama naman si Pastor, walang mababasang verbatim. Pero ang pag-aaral kasi, premise ako, Pastor, ang pag-aaral ng Biblia ay hindi naman laging verbatim. Ito ay pinag-aaralan per konteksto at batay dito sa Mateo 25:30 hanggang 40. Ang sabi, ako'y napahubad at ako'y inyong niramtan. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. At ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ang sabi ng mga tao na sinasabihan or yung mga maliligtas na sinasabihan, kailan namin to ginawa sa iyo? Hindi ka namin nakikilala. Hindi namin to ginawa sa iyo kailanman. Dahil sa ginawa nyo sa mga maliliit na ito, mamanahin nyo ang kakayahan ng aking Ama. Ito bang mga ito ay gumawa or hindi? Hindi po sila gumawa ng mabuti o para maligtas. Wala pong mababasang ganun, Brother Tatalino. Mali na naman ang interpretation mo sa emblematory principle of that context. Mali na naman. Iparabol. Bakit mo kasi nililiteral? Sunod ng mabuti, sunod ng kutuloy, tuloy na nasumpa ka. Sunod na tanong. Yun po bang Pastor, yun po bang pagpapakain sa mga dukha, pagpapainom sa mga nauuhaw, pagpaparamtan sa mga nahuhubaran ay mabuting gawa or masamang gawa? Pwede siya masamang gawa, lalo na kung may lason, Brother Tatalino. Papakainin mo sila, tapos ilagyan mo ng karayom, may napakasamang gawa po yan. Kasi nga, sabi doon sa Isaiah, chapter 64 verse 6, Brother Tatalino, hindi nga nire-recognize ng Panginoon yung sarili nating katwiran. Ikatwiran mo yung magbigay ng pagkain eh. Hindi nga daw, marumi. Meron bang mabuting marumi? Wala. Sunod na tanong. Ito ba, Pastor, nasa Mateo 25, naligtas or hindi naligtas? Wala kang mababasa na ligtas kasi una, parabol yan. Hindi po kaligtasan ang pinag-usapan, parabol.
Kay more on parable, tulad ng sinasabi ko sa iyo, bro, huwag mong iliteral yung parable kasi emblematic, ibig sabihin ng parable, may heavenly meanings literal na pag-approach, pero heavenly Time. meanings. Time Ayun po bang sinabi Okay, dito, ano? time na. Kung mapapansin natin yung mga pahayag ng ating katunggali, ni Pastor, puro siya self-serving, na siya daw ang nanalo, siya daw ang ganito. Pero kung maaalala nyo, mga brother, ipit na ipit siya, nagkapilipilipit siya dun sa tanong ko, na yung bang paggawa ng kautusan ay mabuti o masama. Ipinalagay niya to, yun daw paggawa ng mabuti ng kautusan ay masama. Para lang palabasin yung kanyang gustong palabasin na panloloko sa mga kapwa niya, At hindi niya rin masagot yung nasa Roma 4. Hindi rin nasagot. Ang sagot niya ron is none of the above. Na dahil yun mga yon ay naligtas dahil sa kanilang sa kautusan, sa paggawa ng mga kautusan na isinulat sa kanilang puso. Gawa na isinulat, paggawa sa kautusan na sinulat sa kanilang puso. Hindi sila nananampalataya dahil sila yung mga hintil. Sila labas sa kautusan, ngunit sumusunod sila sa kautusan sa pamamagitan ng mga gawa na gumawa na sa kanilang mga puso. Ang isang katunayan diyan si Abraham. Hindi naman na mas matanda si Abraham, mas matanda si Job. Mas matanda si Job na hindi nagkasala kailanman sa paningin ng Diyos. Ngunit si Job mas matanda ng marami sa kautusan, ng mas matagal sa kautusan ni Moises at sa kautusan ni Kristo. Pero sila inaring ganap ng walang kautusan. At hinahanapan tayo ng ating kaibigan ng verbatim na ang faith alone daw ay hindi sapat. Ayan, maliwanag na sa screen. Ang sabi, and you can see a man is justified by his deeds, not hindi ng faith alone. Kitang-kita nyo mga kaibigan, ayaw lang ituloy ng ating kaibigan na pastor dahil mabubuko ang kanyang panluloko. Dahil itong si pastor ay isa sa mga pastor na nagtuturo ng maling aral para busugin ang kanyang tiyan at hingan ng ikapo ang kanyang mga miyembro. Ayaw niyang ituloy ang pagbasa ng talata. Ang verbatim mo, and you can see a man is justified by his deeds and not by faith alone. Pero hindi ko po sasabihin ako'y nanalo dahil hindi po ako palalo na kagaya ni Pastor. Ibinibigay ko po sa inyo mga kababayan sa ating 40,000 na makikinig. Nasa inyo po ang pagpapasya dahil kayo po ang hukom. Hindi po ako magse-self-serving na kagaya ni Pastor para palabasin lamang na hindi po ako gagamit ng ganyang mga panloloko or policy para lamang palabasin na ako'y nanalo at ako'y undefeated. Undefeated? Ayan verbatim not by faith alone. Verbatim, Pastor. Ayan na ang hamon mo, verbatim not by faith alone. Giba ang faith alone, hindi. Faith alone. Gibang-giba ka, Pastor. Bukong-buko ang iyong panloloko, Pastor. Biro mo, sa sobrang mong panloloko, pilipit na pilipit ka. Nung second round, wala namang isinagot si Pastor kundi none of the above. And then pinipilit niyang magpaliwanag. None of the above. Kasi ayaw niyang aminin kasi maiipit siya pag siya'y sumagot. Kasi yung mga nasa Mateo, tapos sabi niya pa, yung daw mga nasa Mateo, hindi raw maliligtas. Samantalang sinabi doon, maliwanag ni Kristo, na manahin nyo ang kaharian ng aking Ama. Sa ibang salin, manahin nyo ang kaharian na ihinanda pa nung una. Tapos sabi niya, ayaw niya sagutin, hindi raw maliligtas. Kasi nga, ayaw niya, maiipit siya na merong naligtas sa pamamagitan ng gawa. Dahil yung mga yon ay gumawa. Dahil yung pagpapakain sa nagugutom, pagpapainom sa nauuhaw, pagdalaw sa mga nabilanggo, pagpaparamit sa mga nahuhubaran, ayun ay mabubuting gawa. Ayaw tanggapin ni Pastor, hindi raw yun maliligtas. Kinokontra niya ang ating mismong Panginoong Hesukristo na nagsasabing manahin nyo ang kaharian ng aking Ama. Maliwanag na panluloko si Pastor. At saka yung hamon ni Pastor, at saka yung sa Epeso na kanilang bala, kung babasahin mo yan, nakiisa yan. Mga dating mga hintilya na walang kautusan, hindi gumagawa ng mabuti. Nakiisa, ang sabi dun sa Gis at saka sa 6, sa pamamagitan ng pakikiisa sa ating Panginoong Hesukristo, na ang tao ay ginawa sa mabubuting gawa. Gagawa kayo, pinuputol ni Pastor And then, ayan yung hamon niya, verbatim na verbatim. As you can see a man, if is justified by his deeds, hindi daw maliligtas ang tao sa pamamagitan ng faith alone. Giba si Pastor. Time.